Si dating senador Trillanes, nako may bira ito ka-coffee ha kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte, meron itong binulgar na may mga militar daw ka-coffee na nahihiya na sila doon sa kanilang litrato kung saan kasama nila ang dating presidente at nag-delete na raw itong mga ito, no? Base dito sa pahayag na ito ni Trillanes. Sige, basahin natin yan mula dito sa politico.com ha. Nahihiya na sila, military hit delete on Duterte first bump photos according dito kay Trillanes. Yung mga photo na nakaganon ka-copy, naka-fist bump. Yan daw, itong mga militar na raw na ito, itong piling official, sino ba itong mga official na ito ka-copy? Ang sinasabi dito ni Trillanes, abay nagdi-delete na raw ng kanilang litrato na kasama si PRD. Ibig sabihin, hindi na sila proud, no? Nakasama o katabi nila si President Rodrigo Roa Duterte. According kay Trillanes, sabi natin, a purge of some military men's unwanted photos associated with former President Rodrigo Duterte is supposedly underway. Bakit kaya, no? Sabi ni Trillanes, may mga source kasi siya dyan sa military. Former Senator Antonio Trillanes IV disclosed, binulgar niya ka-coffee that military officials and personnel have started to remove fist bump photos on social media in a supposed bid to de-associate from the former leader or any destabilization move against the Marcos government, no? Kasi nauna nang umingay ito na may mga destabilization move, no? May gustong pabagsakin itong administrasyon ni Pangulong Marcos, no? At na-involved din dito si PRRD, no? Dahil allegedly sinasabi nila na isa ito sa may kapakanan, no? Dahil nagkakaroon ito ng mga conversation sa mga military officials, pero nilinaw na po ni PRRD yan. Trillanes, a former Navy official, claimed he received such information from his contacts within the military. Ayan, nakatanggap po siya ng impormasyon sa kanyang mga kakilala o mga dating kasamahan dyan sa military. The first bump post initially used by Duterte in his presidential campaign, hindi ko nakita ito itong bump post na ito, became a symbol of his tough stance on illegal drugs and crimes. Baka nakita niyo yung litrato na yan. According to my AFP contacts, the active officers and EP, ano yung sabihin ng EP? Are now voluntarily deleting their photos na naka-fist salute ni Duterte. Trillanes wrote on Twitter, o X na ang tawag ngayon, either nahihiya na sila or ayaw na ma-associate kay Dutz at baka madamay pa sa distab calls niya. Buti naman, the former senator added. Medyo matindi itong statement na ito ni Trillanes. May pagka binabastos definitely, no? Binabastos niya si PRRD dito. Tinawag niya lang itong Dutz, no? Pinapatungkulan niya dito si Duterte, no? Ano sa tingin niyo, ka-coffee? Anong masasabi niyo dito kay Trillanes, no? At sa kanyang statement dito kay PRD? Siyempre, medyo sa nakalipas na mga linggo, medyo nabubugbog itong si PRRD, no? So parang panahon yan para kay Trillanes na sumabay dito sa pambubugbog dito kay PRRD. Either nahihiya na sila or ayaw ma-associate kay Dutz na baka madamay pa sa distab calls niya. Buti naman, the former senator added. Yun kaya ang motibo, yun kaya ang gustong mangyari nitong mga sundalo na ito, kung totoo man ka-coffee, itong official na ito, yun kaya ang gusto niya na ayaw niya ma-associate kay PRRD, kaya dinilit niya yung photo na yan. Posible kasing interpretasyon lang yan ni Trillanes. Posibleng may ibang dahilan kung bakit ginawa yan, no? Pero base kay Trillanes, mukhang confident siya, no? Sabi ng source niya, ay ayaw ma-associate kay PRRD. Okay, RN2 cents, ayan, miyembro ulit natin ha, solid member na ulit ito ng ating YouTube channel, no? Si RN2 cents, happy viewing po sa inyo. Ayan ha, good evening ka-coffee from UAE. Oy, shoutout po sa inyo ka-coffee ha. Buwang yan si Trillanes, sabi ni Ma'am Celia Valles. Medyo tahimik kasi ngayon si si Trillanes. Mukhang may comeback naman yan ka-coffee, no? Mukhang naaamoy ko rin natatakbo ito sa pagkasenador sa nalalapit na 2025 senatorial elections. Yan ang antabayanan natin. Trillanes, in a television interview early this month, suggested that Duterte seemed to support efforts to destabilize the Marcos administration. He depicted the former leader as power-hungry and eager to return to office. Actually, expected naman natin ka-coffee na ito yung sasabihin ni Trillanes, no, patungkol dito kay PRRD, no. At nilinaw naman yan and mukha naman ka-coffee, mukhang hindi yun yung intensyon ni PRRD, no, na pabagsakin itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong sa inyo ka-coffee? Ilagay lang po dyan sa ating comment section, ha. Ayan ang mabasa rin po ng ilan nating mga ka-coffee. Alright, sige.
Oy, Trililing, di naman nanalo yan, sabi ni Joel Di Jongoy. Pero sa tingin ko, tatakbo yan ka-coffee, no? Ang parte ng oposisyon, ang sa tingin kong paglalaban-laban dito o papasok dito sa ang papasok dito sa lineup possible no ng liberal, syempre andiyan dyan si Trillanes, lulusot yan. Feeling ko si ano si Vice President Leni Robredo tatakbo rin niya sa pagkasenador kasi as of the moment yan yung kaniyang option no. Takbo sa pagkasenador and then pagdating ng 2028 itakbo sa pagkapresidente. Definitely si Senator De Lima, dating Senador De Lima, magka-comeback din po yan, tatakbo rin po yan sa pagkasenador. Si Rizal Ontiveros ba, re-electionist? I'm not sure lang kay Rizal Ontiveros o kung may 3 years pa siyang natitirang termino. Check natin ka-coffee. Hintayin na lang natin ang mangyayari dyan. Next year, nako 2024 na yan. Ano na yan, marami nang lalabas ng mga issue dyan. Marami na pong mapag-uusapan dahil malapit na ang eleksyon. Masaya na naman. Maingay na naman. Ayan. Marami na naman pong mga debate. Celia Valles, wala nang kredibilidad yan si Trililing. Di mananalo yan, sabi ni Ma'am Celia Valles. Mabuhay si PRRD and VP Sara, sabi ni Benigno Sakilayan. Hello po sa inyo. Boto lang natin yung mga sikat at pro-China na politiko. Total naman, isang malaking karibal ang politika dito. Carnival? Circus pala ang tinutukoy dito ni Entrepman. Isang malaking carnival ang politika dito sa Pilipinas nakakasawa na. Entrepman, actually, yan ang reality natin, no? Ayaw man natin sa hindi, pero for the longest time, yan na po yung forma ng politika dito sa Pilipinas. Yan na yung nangyayari, no? Kahit barangay captain, hindi yan mananalo si Trillanes, sabi ni Noel Pinides. Nora Elong, uy, matatag curriculum ni Sara, hindi niya binasa. Pinirmahan na lang. Paano na yung gabundok na dokumento na dapat babasahin ng presidente bago pipirmahan, sabi ni Nora Elong. Ay, Lay Panilo, happy viewing sa'yo ha. thank you Lay ha sa iyong comment. Magandang gabi rin kay Gary Pelayan. Shoutout po sa inyo kay Marcelino Magno Jr. Yan, Duterte sa 2028. Hello po sa inyo kay Marjo. Nakikinig din sa atin sa Facebook si PMA Sarumagaw. Oy, Sarumagaw, parang class ito. Class Sarumagaw. Shoutout po sa inyo. Nakikinig din sa atin sa Facebook, no? Jelly, hello po sa inyo kay ay, Ma'am Adele, happy viewing ka-coffee. Yes, ka-coffee, loud and clear. Yan, ma'am. Antayin lang natin ka-coffee si Attorney Quijano, ha? At pag-usapan natin itong mga programa para sa ating mga senior citizens. Anytime from now, magjo-join po sa atin ang chairperson ng National Commission of Senior Citizen o NCSC. Yan, marami tayong mga itatanong kay sir, no? Kaya kung may question din kayo dyan, ilagay nyo dyan sa ating comment section, ha? Ka-coffee, fake news naman pala yung sinabi dati ng DOTR na ibabalik yung free ride sa EDSA Bus Carousel sa November kasi until now may bayad pa rin. The Entrepman. Alam ko nga, may bayad na yan ka-coffee, no? Pero actually, yung libreng sakay na yan, malaking bagay din yan Marami nakatulong yan Lalo na sa kasagsagan ng pandemic kasi nagsimula yan. Pero ang tingin kong issue dyan, yung sustainability kasi, no? Yung pondo. At yung iba, syempre, nagre-reklamo din yung iba. Bakit parang sila lang yung nakikinabang doon. Yung ibang residente, ibang citizen ng Pilipinas, hindi raw nakikinabang dito sa programa na ito. Pero kung question ng benepisyo na naibigay sa atin, ditong mga libreng sakay dyan sa EDSA Bus Carousel, malaking bagay po yan. At ngayon in fairness maganda yung kalakaran ng yung itong EDSA Busway, no? Napakabilis ng biyahe. Yun nga lang, yung ibang mga kamoting driver, dumadaan pa rin po dyan. Again, hindi po para sa inyo yan, di ba? Para yan sa mga ating commuters na sumasakay ng bus, mas mabilis na yung kanilang biyahe. Yun nga lang, kung medyo yung dadaanan mo, medyo malayo doon sa drop-off point, medyo kinakailangan mong maglakad. Ganyan din naman ka-coffee sa ibang bansa, no? Mas maganda ngayon, mas efficient. Hindi yung tulad ng kalakaran natin noon, maya-maya may hihinto, di ba? Hihinto hanggang na-traffic, di ba? Nadadamay ang lahat. At ngayon, medyo maganda-ganda ito na may designated drop-off points lang, doon ka lang pwedeng magbaba at doon ka lang magsakay. At napakabilis ng biyahe, no? Kaya nga, ang purpose naman ito talaga, isolve yung problema natin ng traffic dyan sa EDSA. At masosolve yan, simple lang naman ang gagawin dyan, bawasan yung mga sasakyan. Di ba? Paano mo gagawin yan? Encourage mo yung ibang mga nakakotse na mag-commute na lang, di ba? Kasi imagine mo yan, hili-hilera mga kotse, tapos tag-isang tao lang yung pasahero niyan. Kumpara sa isang bus napakaraming pasahero, yan, counting space lang
yung kanyang nakukonsumo, di ba? Pero syempre, kung ikaw nakakotse, mo yan, natatakot ka o matatraffic ka rin naman, syempre, dadala ka na lang ng kotse. Pero kung efficient yung public transportation natin, mas maiinganyo rin sila na mag-boost na at wag na magkotse. Iwanan na lang yung kanilang kotse sa mga special events na lang or during weekends na lang na hindi masyadong traffic. Doon na lang nila gagamitin yung kanilang kotse. Remly Loria Barcena, hello po sa inyo. Josie Hernandez, kay Belentan, happy viewing po sa inyo. Kay Luz Ricera, shoutout din po sa inyo. Kay June Dizon, kay Elijah Samuel, nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Magandang gabi po sa inyo. Ka-coffee ha, baka hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page yan. I-click lang po ka-coffee dyan sa ating Facebook, no? Dyan sa ating YouTube naman, i-click nyo lang po ang subscribe yan para updated kayo ka-coffee sa mga recent kaganapan, lalo na po pag usaping politika ha, dito sa Pilipinas. Dahil yan yung ating mga pinag-uusapan ka-coffee. Yan. I-comment nyo ang inyong mga opinion, ang inyong reaction dyan. Basahin natin yan, lalo na kung patungkol yan sa politika. Kahapon, no? Naku po, kahapon pala, Sabado, Linggo, masaya yung masaya yung kaganapan diyan sa Malacanang, no? Dahil nagpailaw na ng bagong Christmas tree. At hindi pala bago, luma ito ka-coffee, nire-recycle lang po yan diyan po sa loob ng Malacanang at nagkaroon din po ng programa ang ating presidente diyan po sa loob ng Malacanang at kasama ang mga bata, no? At parang kung napanood yung video ko ka-coffee, parang first time natin marinig na presidente, sinabi niya, Merry Christmas sa inyo mga anak ka-coffee. Di ba? Parang ang sarap pakinggan na Merry Christmas sa inyo mga anak. Yan ang sinabi ni President Bongbong Marcos. Malaking bagay ito ka-coffee, ha? Antay lang tayo ka-coffee, ha? Nakaantabay pa rin po tayo. Mukhang na-traffic si Attorney Quijano. Pero ayan, dadalo sa atin yan. Hintayin lang natin ka-coffee. Lady in Red, PBBM lang ako. No sa mga pro-China. Actually, pagdating ng debate, sa senatorial campaign, ako, main agenda yan ka-coffee. Ito pa. Pagsapit ng senatorial elections, ang main agenda na pag-uusapan dito talaga, itong issue nila, itong stand nila sa usaping West Philippine Sea. Lalo kung associate ka na pro-China ka, abay sigurado marami ang hindi boboto. Kasi yan ang magiging batayan din nila, no? Teka. Lang ha. Hindi na makapasok si Sir. Nagjo-join na sa atin si Attorney Quijano. Hindi na siya makapasok. Diyan lang kayo ha. Teka. Yan. Mama Del, yan. Nag-send po ako ma'am ng link. Yan. Si Mama Del nakikinig sa atin, nakamonitor eh. Mami, click nyo lang po yung link diyan sa ating yan, sinend ko po sa inyo, mami. Click nyo lang po yung link na yan. At makikita ko po si Attorney Quijano. Pag nag-join na siya dito sa atin, ibubuton ko na lang yan ka-coffee. Sa 2025 election, dihado ang mga pro-China. Definitely, Ami Balmeo. Isa yan sa yan mga game changer na topic, no? For sure, kung magsasagawa ng mga debate yan, kung sino man po ang magsasagawa, let's say, COMELEC, magsagawa ng debate yan, at let's say, mga media organizations na magkaroon ng mga interview sa mga senatorial aspirants natin, isa yan sa titingnan, no? Bubusisiin. Anong stand mo sa issue ng West Philippine Sea? At kung nasasagot mo dyan, medyo favoring China, doon pinaka-safe na sagot dyan, diplomatic way, no, ng pag-settle dito sa issue na yun, which is yun naman talaga ang best na dapat gawin. Huwag makipaggera dahil hindi natin kaya at diplomatikong paraan, di ba? In a way, pero hindi rin dapat yes ma'am, yes sir ka na lang sa China, di ba? Yung nagiging stand dito ni PBBM, idaan natin sa maayos na usapan na pakikipag-usap sa China, pero pag may ginagawa silang hindi naman katanggap-tanggap, let's say yung pagbobomba ng water cannon sa mga mangingisda natin at sa ilan pong mga barko na ng Philippine Coast Guard na magsusupply lang ng pagkain dyan sa Ayungin Shoal, diba? Hindi naman dapat yan. Kaya kinu-call out ng presidente natin yan, pinapatawag ang ambassador, no, sa Malacanang para magpaliwanag. Ano pa sa tingin niyo magiging issue? Yan, number one yan, ka-coffee. Yung paulit-ulit na issue, abortion, lagi naman nandiyan dyan yan tuwing election, sa may stand nila dyan.
pagpapalit ng konstitusyon, yan yung mga issues na mga pinag-uusapan. Pero ito yung pinakamaingay ngayon eh. Itong issue sa West Philippine Sea. Pwede rin yan. Itong ICC, pwedeng mabuhay din yan by that time. Kasi kung ngayon, nagsasagawa na ng pag-aaral ang administrasyon kung dapat ba tayong bumalik sa Rome Statute, no? By that time, by next year, by 2025, kung if ever na may decision na o may findings na dyan sa pag-aaral na yan, posibleng pag-usapan din yan, willing ka ba ng Pilipinas ay bumalik dito, di ba? Teka, hindi na makapasok sa atin si Attorney Quijano. Teka ha, diyan lang kayo ka-coffee ha, saglit lang. Hindi raw makapasok, bakit kaya?